Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 571 Ipadala ka sa langit, unang update, mangyaring mag-subscribe. May isang matandang kasabihan, ang isang ginoo ay naghihiganti mula umaga hanggang gabi. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, samantalahin ang kanyang karamdaman at patayin siya. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang sinumang maglakas loob na gamulo sa paggawa ay hihipan sa kamatayan. Kaya sa panahon ng martial arts competition, hiniling ni Jingzi kay Hanhan na lumabas at bumili ng mga hilaw na materyales ng pulbura, at ayon sa kanyang mga tagubilin, ginawa niya itong malaking granada na may malaking kabagsikan. Kahit na ang pulbura ay may parehong kalidad, ang kapangyarihan na ginawa ay iba kapag ginawa sa isa o lima sa kanila. Ang pagpapasabog ng lahat ng pulbura ng sama-sama ay katumbas ng paggamit ng pinakamataas na kabagsikan. Kahit na nasa mabuting kalagayan ang dalawang tungtian monsters, baka hindi nila kakayanin ang pagsabog nitong malaking granada, lalo pa kung wala sila sa mabuting kalagayan. Batay sa mentalidad ng dalawang tao kahapon, kung hindi sila malubhang nasugatan ay hindi sila papayagang umalis ng madali. Bilang isang Grandmaster, malubha man ang injury, basta't nabibigyan sila ng oras, makaka-recover sila sa paglipas ng panahon. Ayaw iwan ni Jingzi ang kanyang sarili sa dalawang ganoong kalakas na kalaban, kaya pinili niyang patayin muna silang dalawa. Dahil nagsimula ngayon ang martial arts tournament, karamihan sa mga tao sa Jingzi City ay tumakbo papunta doon, at ang mga kalye ay desyerto. Direktang ginamit ni Jingzi ang Qinggang at lumipad sa paanan ng Changsheng Mountain sa ilang sandali. Sinuri niya ang kanyang mga armas at tumalon sa ipinagbabawal na lugar ng Changsheng Mountain. Ayon sa alaala nitong mga nakaraang araw, dumiretso sa tirahan ng dalawang halimaw sa langit. Ang lugar kung saan nakatira ang dalawang halimaw ng tungtian ay katulad ng sa mga primitive na tao. Direkta silang pumili ng kuweba. Natuklasan ito ni Jingzi noong una siyang pumunta rito. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay may mali sa dalawang master na ito. Sa kanilang prestihiyo, nakahanap sila ng magpapagawa ng magandang bahay. Masarap di ba? Tahimik ang pasukan sa kuweba. Huminto si Jingzi, ibinalik ang garapon, pagkatapos ay naglabas ng ilang granada, at inilabas din ang wazizi. Dalawang senior, nandito si junior para bisitahin ka. Dalawang nakatatanda, lumabas sandali. Dalawang senior, nandyan ka ba? Sumigaw ako ng ilang salita, ngunit walang tugon sa kuweba, at ang boses ay nasa hangin. Umalangaw-ngaw ang tunog sa umuugong na lambak. Mukhang ayaw akong pansinin ng dalawang senior. Tapos bibigyan kita ng mga regalo para marinig mo ang tunog. Sandali. Labas tayo. Bilang isang taong nakaranas ng kapangyarihan ng mga granada, natural para sa dalawang halimaw sa kalangitan na alam ng malinaw kung ano ang sing-sing na pinaplano ni Jingzi na ay parinig sa kanila, mabilis siyang sumigaw, na may hangin ng pagkahapo at panghihina sa kanyang boses. Maya-maya, natisod ang dalawang Grandmaster. Nang makita ang kanilang hitsura, halos matawa si Jingzi. Mukhang nahulaan niya ng maayos. Sila ay malubhang nasugatan. Nakita kong natatakpan ng mga sugat ang mukha ng dalawang halimaw sa langit. Ito ay mga panlabas na pinsala lamang. Hindi alam kung ang airwave na nabuo ng pagsabog ng granada ay nagdulot ng panloob na pinsala sa kanila. Ngunit ang isang master ay isang master. Nagawa niyang lumabas matapos masugatan sa ganitong lawak na nakakainggit. Naku, nandito na pala ang dalawang senior. Napakagalang ni Jingzi, at kinurot ang kamay na may hawak ng fire folder at si sandal na sana sa granada. Bumalik ka. Nang makita ito, ang dalawang halimaw mula kay tungtian ay nagpawis ng malamig. Dalawang nakatatanda, narito ako para makipagkita sa iyo ngayon. Paalisin ka hanggang ngayon. Ipadala ka sa langit. Tinitigan ng dalawang tungtian na halimaw si Jingzi. Batay sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Jingzi, maaari din nilang hulaan kung ano ang ibig niyang sabihin. Paano kaya sila binitawan ng kanilang pagkatao kung sila ay nasugatan? Junior, matagal na tayong magkakilala ng master mo. Okay lang ba ito sa iyo? Hindi ba? Junior, bata ka pa. Huwag kang lumakad sa landas ng tanging puot sa iyong puso. Kapag maginhawa ka para sa iba, maaari kang maging komportable para sa iyong sarili. Hindi. Tumahimik ka. Sigaw ni Jingzi. Habang sinasabi ito ng dalawang taong ito, mas ipinakita nito kung gaano sila kaina ngayon. Katangahan kung hindi samantalahin ang sandaling ito para patayin sila. Tawagin mo akong kuya. Si Jingzi ay handa nang maglaro saglit. Sandaling natahimik silang dalawa, at ang pangalawang halimaw ay nagsabi, Junior, mangyaring maawa ka. Kahit na kami ay nasugatan, ang aming kaharian ay mas mataas pa rin ng 5 antas kaysa sa iyo. Hoy, ikaw talaga ay 6 na antas. Bakit ka nakakalusot? Mabilis. Bakit? Tayo ba? Kaya, mahiwagang kumain ng jujube pills. Maaari bang samantalahin ng isang tao? Isang tao. Ikanaway ni Jingzi ang granada sa harap nila, tingnan mo, hindi ako nag-iisa, mayroon pa rin ako nito. Nasa lalamunan nila ang puso ng dalawang halimaw sa tungtian.
Ngayon ay mayroon akong psikolohikal na anino sa maliit na lata na ito. Ang isang ito ay mas malakas kaysa sa sinumang master. Sinasabi ko ulit, tawagin mo akong kuya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ang dalawang tungtiya na halimaw ay nagkatinginan, at pagkatapos ay ang dalawang halimaw ay nag-alangan, big brother, kuya, kuya. Ang malaking halimaw ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay sinabi. Sa sandaling ito, nadama nila ang walang katapusang kahihiyan, ngunit kung ikukumpara sa kanilang buhay, ang kahihiyan ay wala. Alam na alam nila ang kanilang pisikal na kalagayan, at ngayon ay nakakapagsalita na lamang sila ng mga masasakit na salita. Mahirap bang harapin si Jingzi, isang taong ganap na pang-anim na antas, hindi banggitin na mayroon pa rin siyang ganoong bagay sa kanyang kamay. Hahaha. 2 beses tumawa si Jingzi, at pagkatapos ay dumura ng malakas, ba, kayong dalawa lang ang karapat dapat na maging mga kapatid ko. Magagalit na sana ang malaking halimaw, ngunit napaatras ito ng pangalawang halimaw. 1 beses. Kuya. Hindi ka maaaring maging bullying. Kahit nagalit ay napakakumbaba, halos pagtawanan sila ni Jingzi. Natatakot ka ba sa kamatayan? Ang pangalawang halimaw ay natigilan saglit. Kung sinabi niyang takot siya sa kamatayan, pagtatawanan niya ito, pero kapag sinabi niyang hindi siya natatakot, diretso ba siya sa aksyon? Batay sa kanyang pag-unawa mula sa 3 kontak kay Jingzi, naramdaman niyang tiyak na kikilos si Jingzi. Napakawalan niya ng lalaking ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, natatakot ako. Hanggat nabubuhay siya nitong ilang araw at naghihintay na gumaling sila mula sa kanyang mga pinsala, kahit saan man pumunta si Jingzi sa dulo ng mundo, gagawin nilang mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Nakinig si Jingzi at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi mo kailangang matakot sa kamatayan. Kung tutusin, hindi pwedeng mamatay ang mga tao. Dahil lahat ng patay ay patay, at ang buhay ay hindi mamamatay. Sa unang sulyap, ang mga salitang ito ay tila walang saysay. Ito ay isang problema, ngunit ito ay nagpaparamdam lamang sa mga tao na may mali. Sinulyapan niya si Jingzi, at talagang lohikal siya. Kaya, plano kong ipadala ka sa kamatayan. Nang makitang nakapagdesisyon na si Jingzi, kumandat ang 2 halimaw sa malaking halimaw, at sabay, whoosh, lumipad sila patungo kay Jingzi, naghahanda na unang hampasin. Gayunpaman, sila ay nasugatan pagkatapos ng lahat, at ang Qinggang ay maituturing lamang bilang ang unang yugto ng Ruying Suifeng, kaya ang kanilang mga paggalaw ay tila masyadong mabagal kay Jingzi, kaya siya ay tumalon at umiwas. Ang 2 tungtiya na halimaw ay nakaligtaan ng isang suntok at nagpatuloy sa paghabol, ngunit si Jingzi ay sadyang lumayo sa kanila, kaya isang braso lang ang layo niya sa kanila, dahilan upang maghabol ang dalawa ng mahabang panahon, at sa wakas ay huminto sa lupa na humihingal. Kung hindi makita ni Jingzi na sinadya ni Jingzi ang paglalakad sa unggoy sa oras na ito, magiging walang saysay ang kanilang buhay. Anak, huwag kang tumakas kung kaya mo. Halika at magkaroon ng magandang laban. Oh, talaga. Tumigil si Jingzi at ipinakita ang granada. Kung gayon, mag-away tayo. Kabanata 572, Pagbobomba at Pagpatay, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Kahit na siya ay nasugatan, ang background ng kanyang master ay nandoon pa rin pagkatapos ng lahat. Hanggat hindi niya lubos na magagamit ang kanyang panloob na lakas, ang 2 halimaw nitong tiyan ay hindi matatakot kay Jingzi kung sila ay magtutulungan. Ngunit takot sila sa mga granada. Kaya nang ilabas ni Jingzi ang granada, natakot silang dalawa sa mismong lugar at gustong sumigaw, binata, wala kang martial ethics. Naglakas loob ka bang makipaglaban sa amin ng hayagan? Dare. Kung gayon, huwag gumamit ng mga nakatagong armas. Labanan tayo ng hayagan. Nanaginip ka ba? May tinatago akong mga armas, bakit hindi ko ginagamit? Wala na talagang pakialam ang binatang ito sa martial ethics, at walang kinalaman ang 2 matandang kasama. Tumingin si Jingzi sa 2 tao sa bilog na parang may diferensya sa pag-iisip, parang may baril sa kanyang ngunit may humiling sa kanya na lumaban gamit ang kanyang mga kamay. Magalang lang ang naisagot niya, Shabby. Sumunod, kinuha din ang firefold. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, direktang lumipad pabalik ang 2 halimaw mula kay tungtiyan. Paano sila pinabayaan ni Jingzi? Diretso siyang tumalon at hinabol siya. Dahil mas mabilis siya, hindi siya malayo o malapit, 4 o 5 metro ang layo sa kanila. Sa oras na ito, sinindihan niya ang granada sa kanyang kamay, kinakalkula ang oras, at naghanda na ihagis ito sa kanila. Lumingon ang pangalawang halimaw at agad na nagulat. Malupit, bigla siyang hamampos sa hangin, tinamaan ng palad ang dibdib ng malaking halimaw. Nang walang anumang paghahanda, ang malaking halimaw ay natisod at nahulog mula sa himpapawid. Sinamantala ng 2 halimaw ang pagkakataong ito at lumipad pasulong. Ngumisi si Jingzi, at ibinato ang unang granada sa malaking halimaw, at pagkatapos ay ang pangalawa. Boom, boom. Nagkaroon ng 2 magkasunod na pagsabog, at wala na ang malaking halimaw na nawala ng master level at malubhang nasugatan. Wala siyang kakayahang gumawa ng defensive barrier, kaya nang pumutok ang granada,
agad na naputol ang kanyang mga laman at dugo at siya ay namatay. Ngunit hindi tumigil si Jingzi at nagpatuloy sa paghabol. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang dalawang halimaw sa larangan ng pangitain ni Jingzi. Alam ng dalawang halimaw na hindi sila makakatakas, at sa sobrang tagal ng pagtakbo ay nasaktan ang kanilang mga sugat, kaya agad silang huminto at napabuga ng hangin. Kuya, kuya, kung may sasabihin ka. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Naiinis na si Jingzi sa ekspresyon ng pangalawang halimaw. Tinatawag siyang panganay na kapatid, malamang ay iniisip niya kung paano siya gagantihan pagkatapos niyang gumaling, at nagawa rin niyang patayin ang sarili niyang mga kapatid. Ang ganitong uri ng tao ay mahirap pagkatiwalaan, at siya ay karapat-dapat na mamatay. Nang hindi man lang sumagot, naglabas siya ng 2 granada. Ang pangalawang halimaw ay halos maparalisa sa takot, at nanginginig na sinabi, Kuya. Huwag, huwag. Hanggat palayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng magagandang bagay na mayroon ako sa iyo. Oh, anong magandang bagay ang makukuha mo? Nang makitang lumuwag si Jingzi, natuwa ang dalawang halimaw at mabilis na sinabi, nasa akin ang lahat ng kakayahan nitong Tian Kei, lalo na sa huling ilang pahina ng skill secret book ay wala pa ang Qingyang na iyon, kaya hinding-hindi niya magagawang maging master sa kanyang buhay. Kung maaari mo akong palayain, maibibigay ko sa iyo ang sikretong ito. Isinasaalang-alang kung gaano ako kabataan ngayon, kung matututo ako ng aking tungtian na sikreto sa hinaharap. Kailangan ko sabihin, ang taong ito ay may talagang maitim na puso. Ang magkaroon ng ganitong master sa tungtian K ay maituturing na malas sa 8 buhay. Ang mga Panginoon ng ibang pamilya ay umaasa na ang kanilang mga alagad ay bubuti at bubuti, ngunit siya ay maswerte. Itinago niya ang lahat ng lihim ng martial arts. Oh, ilabas mo at tingnan mo. Inabot ng pangalawang halimaw ang kanyang mga bisig, ngunit napakapuyat niya, Kuya, kung ibibigay ko sa iyo ang martial arts secret book, maaari mo bang ipangako na hindi mo ako papatayin? Kung gayon kailangan kong tiyakin na ito ay totoo. Kung ang iyong sikretong libro ay mali, paano ito magiging mahirap? Bakit hindi kita patayin? Kung ako ay nasisiyahan, maaari akong sumang-ayon dito. Walang sinabi ang pangalawang halimaw. Tumingin siya kay Jingzi na parang may pagdududa sa kanyang pagkatao. Nagalit kaagad si Jingzi, ay ang mga tao ay lumalakad sa mundo sa pamamagitan ng pagiging totoo sa kanilang salita. Kung hindi ka naniniwala, halika rito at papatayin kita ngayon din. Huwag. Ang pangalawang halimaw kaagad. Sabi. Na may ngiti, naniniwala ako, kapatid. Inihagis niya ang martial arts secret book. Kinuha ito ni Jingzi at saglit na tiningnan. Hindi niya makita ang mga partikular na detalye, ngunit malabo niyang naramdaman na maganda ito, kaya isinilid niya ito sa kanyang damit at kinuha ang firefold. Ang pangalawang halimaw ay natigilan, at agad na naranasan ang mga panganib ng mundo. Paano ang tungkol sa, tuparin ang iyong salita at gawin ang iyong sinasabi? Fall out on the spot. Haha, hindi ko maintindihan itong martial arts secret book na ito. Kailangan kong pag-aralan itong mabuti kapag bumalik ako. Pero, hindi mo talaga akalain na matatanggal mo ako sa isang masamang secret book lang. Ikaw ba? Ngumisi si Jingzi, wala lang akong lihim na librong ito. Ang pagsasanay sa mga kasanayan ng ating Tiandi sect ay maaari ding gumawa ng mabilis na pagunlad, kaya ang iyong lihim na libro ay masyadong walang silbi sa akin, at ito ay hindi na kailangan. Bakit ko ililigtas ang iyong buhay dahil sa bagay na ito? Saka bakit hindi mo ginawa noon? Ipaliwanag. Iiyak na sana ang pangalawang halimaw ngunit walang luha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, nagnganga siya at sinabing, Kuya, hindi mo kailangan ng martial arts secret book. Kailangan mo ba ng lason? Lason. Saglit na natigilan si Jingzi, ako ay isang ginoo, anong uri ng lason ang gusto ko? At saka, ang lason ay hindi magagamit sa lahat ng dako. Ang aking Panginoon ay mahusay sa pagdadalisay ng gamot, ano ang kailangan ko ng iyong lason? Ang lason na ito ay hindi isang ordinaryong lason. Ang pangalawang halimaw ay same time na nagsabi, ang lason na ito ay tinatawag na Banyu Esen. Ito ay binuo ko at ng hari ng Jin. Kahit na ang iyong Panginoon, ang matandang gamot na batang lalaki, ay bihasa sa pagdadalisay ng gamot, hindi pa siya nakakagawa ng panlunas. Ano ang sinabi niyang nais niyang gawin upang pagalingin ang daan-daang mga lason? Ang gamot ay talagang para lamang mapagaling ang Banyu powder. Nang marinig niya ang Banyu powder, nakaramdam ng saya si Jingzi. Kung makukuha niya ito, hindi na kailangan pang makinig ni Qiu Chen kay Haring Jin. Pero nagkunwari siyang walang pakialam, oh. Talaga, wala pa akong narinig na Banyu powder. Napaka-magical ba? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Kung maglakas loob akong magsinungaling, hinding-hindi makakapagsabi ng kasinungalingan si Brother Ren. Ikaw, kamukha mo, muli, nagsisinungaling. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng antidote sa loob ng kalahating buwan? Kung totoo man, pakakawalan na kita ngayon. Muli niyang inabot ang kanyang mga bisig, at pagkatapos ng ilang panganggapa, naglabas siya ng 2 maliit na bote ng gamot at itinapon iyon. Ang mas malaki ay lason, at ang mas maliit ay panlunas.
Tiningnan ito ni Jingzi saglit, pagkatapos ay sinabi, hindi ko rin maintindihan ito, paano kung subukan mo ang isa? Nang makita ang takot sa mukha ng dalawang halimaw, nakangiting sinabi ni Jingzi, natakot kita. Mukhang totoo itong Banyu-san, kaya tatanggapin ko. Pagkatapos sabihin iyon, masaya niyang inilagay ito sa kanyang bulsa, at hindi na kailangang mag-alala kapag hinanap niyang muli si Qiu Chen. Ano ang punto ng pagpapaliwanag? Hanggat ang antidote ay inilabas, hindi ba ito ay mas mahusay kaysa sa anumang dahilan? Kuya, tapos ako. Hindi sumagot si Jingzi. Matapos itabi ang Banyu-san, iniligpit din niya ang mga granada. Nang makita ito ng dalawang halimaw, sila ay natuwa. Tila bagaman siya ay isang buhong, tinutupad niya ang kanyang salita. Pagkatapos kunin ang mga gamit, tumalikod si Jingzi at umalis ng walang sabi-sabi. Sa pagtingin sa kanyang likuran, isa pang kadiliman ang sumilay sa puso ng pangalawang halimaw, natatakot ako na kung kitilin mo ang iyong buhay, hindi mo ito magagamit. Kabanata 573 ang bisperas ng Rice Bowl. Ikatlong update mangyaring mag-subscribe. Hindi nagtagal ang magandang kalooban ng dalawang halimaw. Pagkatapos ng mabigat na ehersesyo ngayon, naramdaman niyang hinihila na ang mga sugat sa katawan, at kailangan na niyang bumalik at magpahinga. Ngunit nang lumingon siya, bago pa siya makahakbang ay may narinig siyang sumisipol na hangin sa likuran niya. Pagtalikod niya, umitim ang mukha niya. Nakita kong bumalik si Jingzi, nakakaalis lang, hawak pa rin ang kalahating laki ng garapon sa kamay, at hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Kapag may nangyaring mali, dapat may halimaw. Ang pangalawang halimaw ay biglang naging maingat, kuya. Bakit ka bumalik? Oh, bago ako umalis, may ibibigay ako sa iyo. Ito. Itinuro ng pangalawang halimaw ang garapon, at nang tumango si Jingzi, muli siyang nagtanong, ano iyon? Ito ay isang magandang bagay na maaaring magpadala sa iyo sa langit upang makasama muli ang iyong mga kapatid. Nako, hindi, ang dami mong nagawang masama, malamang na hindi ka mapupunta sa langit, maaari ka lamang pumunta sa ilalim ng lupa. May isip na ang gayong maliit na banga ay may napakalakas na kapangyarihan, at ang gayong malaking banga. Mukhang malungkot at galit na galit ang dalawang halimaw. Sinabi mo lang ng malinaw na hindi mo ako papatayin, posible bang ikaw? Gusto mo pa bang balikan ang pangako mo? Natuwa si Jingzi sa kanya, paano ka maniniwala sa mga salita ng isang lalaki? Muli siyang ngumisi, at saka, hanggat mamamatay ka, itong sino sa mundo ang nakakaalam na ako'y tumalikod sa aking salita. Gayun din, ang ating panganay na kapatid, hindi banggitin ang pangalawang kapatid, iniisip mo ba sa iyong puso na hanggat maaari kitang palayain sa pagkakataong ito, kapag gumaling ka mula sa iyong mga pinsala, lalabas ka at papatayin mo ako, at babawiin mo si Banyu-san sa pamamagitan ng paraan. Nang makitang hindi siya nagsasalita, paulit-ulit na napangiti si Jingzi. Nahulaan ko na kung ano ang iniisip mo. Gayunpaman, kahit na hindi mo iniisip iyon, ayoko nang mabuhay ka. Talagang hindi ka dapat mag-isip tungkol sa aking babae. Kaya, hindi ka namatay nang hindi makatarungan. Ang credo ni Jingzi ay basta babae ko siya, hindi mo na maiisip. Ngayong naisip mo na, pumunta ka sa impyerno. Wala na siyang sinabing kalokohan, sinindihan ang tingga, at inihagis ito sa dalawang halimaw. Sa sandaling itinapon niya ito, ginamit ni Jingzi ang kanyang lightness skill sa sukdulan at direktang inilabas ito tulad ng isang cannonball. Sa halos 2 segundo, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kagubatan, na sinundan ng mga batis ng itim na usok. Ang makapal na patong ng nyebe na tumatakip sa mga sanga ay nayanig din, na bumagsak kay Jingzi. Pambihira talaga ang malaking granada na ito. Sa kabutihang palad, tumalon siya ng 100 o 200 metro sa isang iglap. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya ang malakas na alon ng hangin. Ito ay naiisip na kung siya ay nasa eksena, kahit na ang isang master sa perpektong kondisyon ay kailangang maglaro. Tapos na. Nang mawala ang itim na usok, muling lumipad pabalik si Jingzi. Bagamat naramdaman niyang naglalaban ang dalawang halimaw para sa kanilang buhay, hindi siya mapakali kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Pagdating niya sa pinangyarihan, nakita niyang magulo ang lupa. Kung saan niya ibinagsak ang malaking granada, mayroong isang mababaw na hukay na halos 1 metro ang lapad sa lupa. Ang mga kalapit na puno ng kahoy ay baluktot na may mga talam. Tumatagos. Kung nangyari ito sa isang tao, malamang na mamatay siya sa lugar. Sa karagdagang pagtingin, sa wakas ay natagpuan namin ang pinutol na katawan ng pangalawang halimaw mga 10 metro sa likod ng lugar ng pagsabog. Marahil nang ibinagsak ni Jingzi ang malaking granada, ang pangalawang halimaw ay gusto ring tumakbo lampas, ngunit siya ay halos mapagod kanina. Saan ka makakatakbo? Bago pa siya makalakad ng ilang hakbang, sumabog ang granada, na nagkapira-piraso. Tiningnan ni Jingzi ang dagwang gulo sa lupa at halos masuka. Wala nang check, lumipad na lang pabalik. Tama ang naging desisyon niya noon. Kinailangan niyang kunin ang lahat mula sa dalawang halimaw ng maaga. Kung hindi, kapag siya ay pinatay, ang lahat ng mga lihim na libro at antidote sa kanya ay sasabog din. Pagkatapos lumipad palabas mula sa paanan ng Changsheng Mountain, niuinggan ni Jingzi ang kagubatan ng bundok na nababalutan ng nyebe at nakaramdam ng emosyon.
Sa mundong ito ang pangalawang beses na pumatay siya ng isang tao, at sa pagkakataong ito ay pinatay niya ang dalawang Grandmaster. Dapat itong alalahanin. Kaya, binalak ni Jing Zi na gantimpalaan ang kanyang sarili sa gabi, paano ang isang rice bowl. Sa pag-iisip ng rice bowl, naging masigla si Jing Zi. Hindi nagtagal at nakarating sa Changsheng Mountain. Nang makitang maaga pa, diretso siyang lumipad patungo sa paligsahan. Nang makita si Jing Zi na bumalik, nagtanong si Haring Jin, natapos mo na bang isulat ang panayam ni Pangulong Jing? Ngumiti si Jing Zi at tumango, malapit nang matapos, kaya walang pagmamadali. Mas mabuting tingnan ko muna ang martial arts tournament. Magkaroon ng mas maraming karanasan. Tumawa si Haring Jin at sinabing, tama. Kung tutusin, si President Jing ay tao rin na gustong sumali sa kompetisyon. Nakakatuwang makakita pa. Masarap makakita pa. Hindi sinagot ni Jing Zi ang kanyang mga salita at naupo lang doon. Sa oras na ito, natapos na ang martial arts competition. Pagkatapos panoorin ang ilan pang rookies na nagtitimpi sa isa't isa, natapos na ang unang araw ng kompetisyon. Bilang host, muling umakyat sa entablado si sect leader Qing Yang. Nang makita ito, pumunta si Jing Zi sa istasyon nitong Tiankei, umupo sa unahan ng Qing Yang, at nagkunwaring nagsabi, Miss Qiu, pumunta ako dito para interviewin ka tungkol sa ilang mga katanungan tungkol kay Tung Tiankei. Oh, President Jing asked. Matalino si Qiu Chenbingzo at alam niya na tiyak na hindi pumunta si Jing Zi dito para lang sa interview, kaya nilaibat niya ang kanyang mga mata sa kanya. Nagpa-practice si Miss Qiu sa Tung Tiankei tuwing weekdays. Sa likod ba ng bundok ba o saan? Miss Qiu, ang bundok ba sa likod ng Changsheng Mountain ay isang bawal na lugar ng Tung Tiankei, kung saan bawal pumasok ang mga ordinaryong tao. Miss Qiu, ang Tung Tiankei ay isa sa 4 na pangunahing sekta na itinayo sa bundok. Paano mapipigilan ng iba na pumasok sa likod sa hating gabi? Shan. Hoy, gawin mo na lang ang interview, pero anong klaseng tanong ang itinatanong mo? Sa oras na ito, si Zhu Dayanqi, na sabik na nanunood mula sa likuran, ay galit na galit. Sa kanyang opinyon, wala lang masabi si Jing Zi. Naghahanap ng mga salita, nasaan ang panayam? Ano ang kinalaman sa iyo ng proteksyon ng ating Tung Tiankei at ng likod ng bundok? Kung gusto mong makapanayam, ay cover mo na lang ang martial arts tournament. Kung hindi, lumabas ka. Ngumiti si Jing Zi, napakalaki ng airs ni Tung Tiankei, hindi ko siya ma-interview. Nasa head office ka ba? Pagkatapos sabihin iyon, umalis ka agad si Jing Zi, ngunit bago umalis, kinindatan niya si Qiu Chenchen ng napakalihim. Saglit na natigilan si Qiu Chenchen. Medyo walang katuturan ang tanong ni Jing Zi kanina, at naguluhan siya sa tanong. Pagkaalis ni Jing Zi, pinag-isipan niya itong mabuti at biglang may napagtanto, balik bundok. Hating gabi. At, namula agad ang mukha niya. Anong bastos? Pagkatapos ng martial arts competition, sunod-sunod na umalis ang iba. Nagpunta si Jing Zi para kumusta kina Qingqiu at Pei Yangxi, sinundan si Sumoyan at ang iba pa sa karwahe, at bumalik sa mansyon ni Prinsipe Jin. Si Mu Qing at Wang Yingqiu ang huling umalis. Akala nila ay pumunta si Jing Zi sa Tungtian Palace at kinausap sina Qingqiu at Pei Yangxi. Kailangan nilang lumapit at sabihin sa kanila, tama ba? Pero, umalis na lang siya ng ganun-ganun lang. Simula pa lang ito, iba ba ang pakikitungo mo sa kanila? Ang dalawang babae ay matamlay na nag-iisip, na may iba't ibang iniisip, ngunit pareho silang napabuntong hininga at naghanda na magsaya nang makita nila si Jing Zi. Bilang kababaihan, palaging pribilehyo nila ang mag-alala tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi at maging sentimental. Kabanata 574 na mabuting balita at masamang balita, mag-subscribe sa unang update. Pagbalik sa mansyon ni Prinsipe Jin, si Jing Zi at Su Moyan ay 7/4 na lang ang puno. Nang makitang dumidilim na ang langit, gusto na nilang kumain ng mga rice bowl. Kaya't sinabi niya kay Su Moyan, kamahalan, noong nag-i-interview ako sa Waxian Pavilion sa araw, nag-iba ako ng diskarte at sinabi kay Pavilion Master mo ang tungkol sa pakikipagtulungan sa ibang mga lugar. Medyo interesado si Master mo, kaya binalak kong mag-strike habang mainit ang plancha at bisitahin muli si Waxian sa gabi. Halika sa pavilion. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang pangkalahatang bagay kay Su Moyan, at tumango si Su Moyan bilang pagsang-ayon pagkatapos makinig. Tulad ng inaasahan kay President Jing, nakaisip siya ng magandang ideya sa napakahirap na sitwasyon. Parang nakaligtas sa isang desperado na sitwasyon. Ngumiti si Jing Zi, napakahinhin. Gusto mo bang sumama ng mag-isa kay President Jing para ipakita ang sinseridad ng korte? Mabilis na ikanaway ni Jing Zi ang kanyang mga kamay, kamahalan, hindi na kailangan. Kung pupunta ang kamahalan, talagang iniisip nila na sinasadya nilang gamitin ang pangalan ng pakikipagtulungan. Ang pagwawagi sa kanila ay magiging kontraproduktibo. Naisip ito ni Su Moyan at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, lumabas ng bahay si Jing Zi. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ito kay Su Moyan ay dahil sa takot niya na kung talagang mapuyat siya sa gabi at mapupuyat magdamag, malamang na mag-isip ang iba. At nagpabakuna siya kay Su Moyan ng maaga, upang kahit na hindi siya bumalik, mayroon pa rin siyang sasabihin.
Ang pinaka-nakakainis na bagay ay si Su Xiaoxiao, na bata pa at nakikialam sa maraming bagay ng ibang tao. Alam din niya kung paano ipaalam sa hari ng Jin. Pagdating ng panahon, tiyak na pupunta siya kay Su Moyan para ipaalam sa kanya na mayroon siyang opisyal na negosyo. Lumapit si Jingzi sa pintuan ng Waxian Pavilion at kumatok sa pinto. Ang babaeng disipulo na nagbukas ng pinto ay natigilan saglit nang makita niyang si Jingzi iyon, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Si President Jing ito, pumasok ka kaagad." Nakita ng lahat ng babaeng disipulo ng Waxian Pavilion ang eksenang nangyari sa martial arts arena ngayon. Nagulat sila nang marinig nila na kinuha ng Waxian Pavilion ang pinuno ng martial arts. Hindi tulad ng iba, naramdaman nilang hinihiling lang ni Jingzi kay Muchinren na payagan siyang sumali sa martial arts tournament kailan pa naging napakalapit ng kanilang pavilion master sa isang lalaki. Kaya't pagkabalik, isang grupo ng mga babaeng disipulo ang nagtsismisan ng pribado, ngunit ang pinakakaraniwang bersyon ay ang pag-iibigan ni Wang Yingqiu at Jingzi, kaya bilang mga matatanda, ang kanilang pavilion master ay mas mapagparaya kay Jingzi. Hindi nila maisip na ang aktwal na relasyon sa pagitan ni Chinren at Jingzi ay mas matindi kaysa sa inaakala nila. Kaya nang makita nila si Jingzi, mas naging masigasig sila kaysa kahapon. Naramdaman ang pagbabago sa ugali ng babaeng disipulo, muling bumantong hininga si Jingzi. "Nandito ako para kausapin si Pavilion Master mo tungkol sa isang bagay. Kausapin natin ang ating Pavilion Master." Sabi ng babaeng disipulo, medyo awkward yung ekspresyon niya. "Anong problema? Nakakainis ba? Pumunta lang ang aming Pavilion Master sa hot spring pagkatapos ng hapunan." Ang dahilan pala kung bakit dito napili ng Waxian Pavilion na manatili ay dahil may dalawang natural na hot spring pool sa likod ng bahay. Waxian Pavilion maraming mga babaeng disipulo sa pavilion at gusto nilang malinis, kaya pinili nilang manatili dito. Kapag malamig ang panahon, lalo na kapag umuulan ng nyebe ngayon, ang pagbababad sa mga hot spring ay palaging pinaka-komportable. Lalo na pagkabalik ni Muchinren kaninang umaga, natakot siya na baka wala siyang oras para maglinis tulad niya, kaya nagpalit siya ng damit at dumiretso sa competition ground. Sa panahong ito, normal na ang maghubad at maligo sa mainit na bukal. Sabay-sabay akong magklabang. Ngunit talagang hindi niya ito masabi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti siya at sinabing, "Okay lang, maghintay lang ako. Dapat nandito ang senior mong kapatid na si Yingqiu, di ba? May kakausapin muna ako sa kanya. Makipag-usap tungkol sa isang bagay. Totoo ba ito?" Hindi naniwala ang babaeng disipulo, ngunit ngumiti pa rin siya at sumagot, "Okay, isasama ko si President Jing ngayon." "Young Master." Bago pa siya matapos magsalita, tumakbo si Bailu at sinabing, alam ng babaeng disipulo na si Bailu ay ang pinagkakatiwalaan ni Wang Yingqiu na pamilyar din kay Jingzi. Bumantong hininga siya sa loob, nakaramdam ng awa dahil hindi na niya nakakausap ang isang gwapong binata tulad ni Jingzi, ngunit bumulong pa rin siya ng ilang salita kay Bailu at pagkatapos ay umatras. "Young Master, mayroon akong magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mong marinig?" Marahil dahil dalawa lang sila rito, medyo naging mapaglaro rin si Bailu, kumurap kay Jingjing gamit ang malalaking mata nito. Kung gayon, magsimula tayo sa mabuting balita. Ang magandang balita ay kapag bumalik ako ngayong hapon, sinabi sa akin ng Pavilion Master na mag-isa na hanggat dumating ang Young Master, maaari siyang pumunta sa aming Garden Master nang hindi na kailangang magsumbong sa kanya. Well, ito ay talagang magandang balita. Tumango si Jingzi. Sa totoo lang, matagal na niyang alam ang tungkol dito, pero nagkunwari pa rin siyang labis na nagulat. Masasabi lang niya na dapat ay lalaki siya, lalo na't mabuting tao. Pagod na pagod. Ano naman ang masamang balita? Ang masamang balita ay pagkabalik, tinawag ng Pavilion Master ang Garden Master para mag-usap. Pagkatapos naming lahat kumain at magbabad sa hot spring, hindi na sila natapos sa pag-uusap, at ang Pavilion Master ay pumunta muna sa hot spring. Tapos na ang Garden Master at pumunta na lang sa hot spring. Kung pupunta ang Young Master para hanapin ang Garden Master ko, mukhang kailangan niyang maghintay. Ito ba ay masamang balita para kay Jingzi? Magandang balita ang pagbababad sa mga hot spring at pagkain ng mga rice bowl. Ngunit hindi pa rin niya ito maipakita, kaya't napasimangot na lamang siya at napaisip ng malalim, hoy, malas ang pagdating. Mukhang dito na lang ako maghihintay. Bailu, kailangan ko pa ring maghintay. Pwede mo naman akong ihatid sa bulwagan. Umupo at maghintay sandali, pumunta ka lang at gawin ang iyong trabaho. Mabilis na gumagana ang utak ni Jingzi. Kikilos siya na para bang tapat siyang naghihintay, itulak si Bailu palayo, at pagkatapos ay pumuslit sa hot spring para sa hindi inaasahang engkwentro. Ngunit siya ay medyo nag-alinlangan kung ito ay isang magandang ideya o hindi. Nagkaroon siya ng malaking tagumpay kay Muchinren kagabi lang, at mas tradisyonal ang pag-iisip ni Muchinren. Sa paghusga sa kanyang hitsura, talagang ayaw niyang malaman ni Wang Yingqiu kung ano ang nangyari sa pagitan nila, kahit na hindi ngayon, dahil ito ay masyadong biglaan. At hindi pa ito nabanggit ni Jingzi kay Wang Yingqiu. Siya at si Wang Yingqiu ay dapat magkaroon ng pinakamalapit na relasyon. Sa lohikal na pagsasalita, ang ganitong uri ng bagay ay dapat natalakayin ng maaga.
Kung siya ay magiging napakalakas, ito ay magiging kontraproduktibo. Nababagabag si Jingzi. Bagamat masarap ang rice bowl, nang makarating na ito sa kanyang bibig, kailangan niyang pag-isipan kung kakainin niya ito. Ang hindi makakain ay isang maliit na bagay. Kung may aksidente habang kumakain, hindi na siya makakain sa hinaharap. Iyon ang inaalala niya. Sa sandaling nag-iisip si Jingzi, nakakunot ang kanyang mga kilay, biglang tinakpan ni Bailu ang kanyang bibig at natawa nang makita ito, tingnan mo kung gaano nag-aalala ang young master. Sa totoo lang, may mas magandang ideya si Bailu. Oh, anong ideya? Maaari kong dalhin ang young master sa hot spring. Dahil gustong-gusto ng young master na mahanap ang garden master ko dahil nagpaalam na kami sa labas ng Rose House City, hindi pa nagkikitang mag-isa ang young master at ang garden master ko. Hindi lang miss ng master ang garden master ko, miss na miss ko na rin ang garden master ko. Kaya, lihim na dinala ni Bailu si young master sa hot spring, at makakalusot si young master. Natigilan si Jingzi matapos itong marinig. Napakalakas ba nitong si Bailu? Ang may-ari ng pavilion at ang may-ari ng hardin ay nagbababad sa mga hot spring at pinapasok ang kanilang mga sarili. Kabanata 575 Dapat kang magsaya, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Pagkatapos magsalita ni Bailu, tumalikod siya at naglakad pasulong, ngunit nang makadalawang hakbang siya at lumingon sa likod, natigilan si Jingzi sa kinatatayuan at hindi gumagalaw. Medyo nagulat siya. She gave such a good opportunity, bakit siya magiging walang pakialam? O bobo ka sa excitement. Sir, huwag kang ma-excite. Sumama ka sa akin dali. Kapag na-late ka pa, baka natapos na ang pagbisita mo ng may-ari ng hardin. Bakit parang mas awkward ito, parang bugaw? Pinunasan ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nahihiyang sinabi, Bailu, mukhang hindi ito maganda, tama ba? Anong problema? Ilang araw na kayong hindi nagkikitang mag-isa ng Garden Master. Ito ay isang magandang panahon para samantalahin ang pagkakataong ito. Pagkakataon, hindi mo lang masasabi ang iyong nararamdaman, kundi pati. Habang sinasabi niya iyon, tila nag-isip si Bailu ng ilang magagandang eksena sa tagsibol, bahagyang lamambot ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay agad na napuno ng pulang ulap. Ang tigas talaga nitong si Bailu. At nahulaan na ni Jingzi ang kanyang iniisip. Pagkatapos ng lahat, habang papunta sila sa Jingxi, nang pinalipad nila ni Wang Yingqiu ang kanilang katawan at isipan sa sasakyan, nasa labas si Bailu. Kaya alam din ni Bailu ang lahat tungkol sa intimacy nila ni Wang Yingqiu. Ngunit sinabi pa rin niya, kahit na sinasabi ko iyon, nararamdaman ko pa rin na hindi ito komportable sa sitwasyong ito. Ipaalam kay Bailu ang tungkol sa relasyon nila ni Wang Yingqiu, ngunit hindi maganda kung malaman niya na sila ni Wang Yingqiu ay may parehong kasarian. Hindi alam ni Bailu kung ano ang iniisip niya. Nang makita siyang nahihirapan, naisip niyang hindi nito gusto ang kapaligiran, kaya't nababalisan niyang sinabi, Guru, bakit pumipili ka pa rin sa oras na ito? Noong nasa likod ka ng halamanan ng Waxian Garden, hindi mo ba naaayawan ito? Talagang sinilip mo kami. Nanlaki ang mga mata ni Jingzi sa mga tanong. Hindi. Lalong namula si Bailu at paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay, nakita ko lang, hindi sinasadya. Sa kabutihang palad, si Bailu ay isang babae. Anyway, narinig na niya ito, at mukhang hindi naman ito big deal. Ito siguro ang iniisip ng mga straight na lalaki. Huwag mong pag-usapan ang ganitong bagay ng basta-basta. Sumeryoso ang mukha ni Jingzi, na nagpapanggap na napakaseryoso. Huwag mag-alala, young master, tiyak na walang sasabihin si Bailu. Tinapik ni Bailu ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bulaklak ng peach, iisipin lang ni Bailu ang tungkol dito para sa kanyang sarili. Kung tutuusin, young master, napakalakas ng young master. Si Rao, makapal ang balat niya, at nahihiya rin siya sa mga oras na ito. Siya ay umubo ng 2 beses upang itago ang kanyang kahihiyan at matigas na sinabi, Bailu, kahit na ang iyong panimulang punto ay mabuti, ang iyong ideya ay hindi maganda. Siya. Bahagyang tumango at nagpatuloy sa pagsasabi ng may tuwid na mukha, bagaman ang may-ari ng hardin at ako ay maaaring maging matalik. Pagkatapos ng lahat, ang iyong pavilion master ay nasa hot spring din, kaya paano ako pupunta doon? Saglit na natigilan si Bailu, pagkatapos ay ngumiti, Sir, ano ang naisip mo? Ano sila? Gaano man ako katapang, hindi kita papayagan na pumunta sa hot spring ng pavilion master. Ngunit talagang naglakas loob kang mag-isip tungkol dito. Pagkasabi nito ay nakaramdam pa rin siya ng katawa-tawa at tinakpan ang bibig, naningkit ang mga mata. Crescent Moon. Pero di ba sabi niyong lahat ay naliligo din si Pavilion Master mo sa hot spring? Nandoon din ang may-ari ng garden, so natural lang na hindi sila magkasama. Naguguluhan din si Jingzi. Sinisisi ko sa hindi ko pagsabi ng malinaw sa young master. Napangiti si Bailu, ang maganda sa bahay na tinitirhan namin ay mayroon itong 2 independent backyard, ang isa ay mas malaki at ang isa ay mas maliit. Ngunit ang 2 courtyard ang bawat isa ay may hot spring, at ang hot spring sa malaking courtyard ay medyo mas malaki, kaya ang mga disipulo sa aming pavilion ay kumukuha ng hot spring doon sa gabi.
Tungkol sa Pavilion Master, siya ay natural na nasa isa pang maliit na courtyard. Nang marinig ito, biglang natauhan si Jingzi. Baliw yan, palpak yan. Tumawa siya ng awkward, at si Jingzi ay inakay ni Bai Lu patungo sa bakuran. Sa pasilyo patungo sa looban, dalawang babaeng disipulo ang nagbabantay laban sa mga nanghihimasok. Bamulong ng ilang salita si Bai Lu kay Jingzi at lumabas. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa dalawang babaeng alagad, kaya't pinatabi niya sila. Nakita ni Jingzi ang tamang pagkakataon at mabilis na pumasok. Pagkapasok, paikot-ikot siyang naglakad sa mahabang koridor, at tuluyang nakarating sa likod bahay. Tulad ng sinabi ni Bai Lu, mayroong dalawang courtyard sa likod ng bahay, at ang gitna ay itinayo na may mga hanay ng mga manu-manong dinadalang bato. May pader ng patio, na mahusay na nakapaloob. Hindi ko lang alam kung alin sa dalawang patio ang malaking patio at alin ang maliit na patio. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo si Bai Lu na humihingal. Pagkatapos ay itinuro niya ang patio sa timog at bamulong, guro, iyan ang malaking patio. Ang may-ari ng hardin ay nasa loob sa oras na ito. Dahil may mga nagbabantay sa labas, hindi nakalock ang pinto. Guro, buksan mo lang ang pinto at pumasok. Sinabi ko na lamang na itinulak niya sila at sinabing babantayin ko sila sandali. Lalabas ako. Bago umalis, muli niyang sinulyapan si Jingzi, Young Master, dapat masaya ka. Habang pinapanood si Bai Lu na umalis, pumunta si Jingzi sa pintuan ng malaking courtyard at gustong buksan ang pinto, ngunit huminto ang kanyang kamay sa hangin at nag-isip sandali. Nang umalis siya kaninang umaga, sinabi sa kanya ni Muchinren na kapag dumating siya sa Waxian Pavilion sa hinaharap, maaari lang siyang pumunta kay Wang Yingqiu ng direkta ng walang pahintulot nito, na nangangahulugang binigyan niya ito ng pahintulot na makipagrelasyon kay Wang Yingqiu sa Waxian Pavilion. Hanggat gusto niyang magkaroon ng tryst sa hinaharap, magkakaroon ng maraming pagkakataon para maging intimate kay Wang Yingqiu. At hindi siya nagmamadali ngayon. Hindi pa huli ang lahat para lumabas at hanapin si Wang Yingqiu mamaya. Para kay Muchinren, mukhang magandang pagkakataon na ngayon. Naging mag-asawa lang ang dalawa. Hindi ba mas maganda kung mas sublimate ang kanilang relasyon sa panahong ito? Kung pag-uusapan natin ito sa mas malalim na antas, malapit nang lumahok si Jingzi sa martial arts competition. Ang pakikipagkita kay Muching ay isang magandang paraan upang magsanay ng kanyang martial arts. Bakit hindi gawin ito? Kaya pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Jingzi at pumunta sa pintuan ng maliit na patio. Jingzi ay kilala bilang kabisera ng medisina. Mayroong hindi mabilang na mga uri ng mga kakaibang bulaklak at mga pambihirang halamang gamot, at ang mga mineral na gamot ay mas mahusay din kaysa mayroong higit pa sa ibang lugar. Ang pulver na ginamit ni Jingzi sa paggawa ng mga granada, Three Musketeers Sulfur, ay isa ring mineral na gamot at bihirang makita sa ibang mga lungsod sa Angwo. Kahit noong nasa Jingzhou siya, hiniling ni Jingzi kay Hanhan na pumunta sa Botica para bilhin ito. Salamat kay Zhou Jiwei, kung hindi ako makakabili ng marami. Ang kakulangan ng asupra ay maliwanag. Ngunit ang sulfur ay karaniwan sa Jingzi, lalo na kapag ang sulfur ay matatagpuan sa tabi ng ilang natural na bukal, na bumubuo ng sulfur hot spring. Ang mga sulfur hot spring ay nagtataglay ng iba't ibang mineral, at ang pagbababad dito saglit ay may maraming benepisyo para sa katawan ng tao. Si Muchinren ay nabasa ng ulan kahapon at nagpalipas ng gabi sa labas. Malagkit ang kanyang katawan na natural na hindi kakayanin para sa kanya na mahilig sa kalinisan. Pagbalik niya kaninang umaga, gusto niyang maligo sa isang hot spring. Ngunit dahil sa hadlang sa oras, nagpalit lang siya ng damit at pumunta sa competition arena. Ngayong sa wakas ay may oras na siya, paano niya pakakawalan ng magandang pagkakataon? Chapter 576, Mahiyain pa ba si Master? Ikatlong update, mangyaring mag-subscribe. Bilang isang babaeng mahilig din sa kalinisan, madalas na naliligo si Wang Yingqiu, lalo na pagkatapos makipagrelasyon kay Jingzi, nakaugalian niyang maligo araw-araw, tinitiyak na panatilihing malinis ang iyong sarili araw-araw. Sino ang nakakaalam kung kailan siya darating? Napakasimple ng ideya niya. Dapat niyang ipakita ang kanyang pinaka-perpektong sarili sa harap niya. Nabuo na ang ugali. Kahit na hindi niya nag-iisa si Jingzi sa loob ng maraming araw, nananatili pa rin niya ang ugali na ito. Buti na lang at dumating sila. This is a nice place to live in Jingzi. Mayroong dalawang natural na hot spring. Kahit umuulan ng nyebe, maaari ka pa ring maligo ng mainit. Pagkabalik mula sa martial arts tournament, nakipag-chat siya kay Muchinren ng mahabang panahon, higit sa lahat ay nagpapasalamat kay Muchinren sa pagsang-ayon na tulungan si Jingzi ngayon. Palagi niyang nararamdaman na kung hindi dahil sa kanyang sarili, tiyak na hindi papayag si Muchinren na tumulong. Tutal, siya hindi pa sila pumayag na magkita kami noon pa. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Muchinren ay hindi lamang pumayag na tumulong, ngunit sumang-ayon din na makikipagkita siya kay Jingzi sa hinaharap, nang hindi man lang ipinaalam sa kanya kung kailan dumating si Jingzi. Matapos lumabas sa silid ni Muchinren, palaging may kakaibang nararamdaman si Wang Yingqiu. Kailan naging napakadaling kausap ng kanyang amo?
Isang araw ang nakalipas, nang banggitin niya si Jingzi, nagngangalit siya sa galit, at binalaan siya, hanggat hindi siya pumayag na pumunta sa aking Waxian Pavilion sa isang araw, hindi mo siya hahayaang makita ka sa isang araw. Depende ito sa kung nagmamadali siya o hindi. Isang araw na lang, bakit nagbago ang ugali mo? Pinag-isipan niyang mabuti ang nangyari ngayon, at sa wakas ay tila nakahanap na siya ng ilang mga pahiwatig. May mali sa kanilang dalawa. Narinig niya mula kay Bailu na si Jingzi ay pumunta sa Waxian Pavilion para sa isang panayam kahapon ng hapon at pagkatapos ay lumabas kasama ang kanyang master. Tapos hindi na bumalik yung amo niya nung dumilim na. Hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng lahat, si Mu Qingren ay lumabas tuwing karaniwang araw. Wala akong sasabihin sa kanya. Kaninang umaga, nang hinanap niya si Mu Qingren, walang tao doon. Curious pa rin siya noon. Nang bumalik siya pagkatapos maglinis, nakita niya si Mu Qingren sa bahay. At mukha siyang pagod, at ang kanyang buhok ay tila nabasa at pagkatapos ay natuyo. Marami sa mga ito ay nakadikit, ngunit siya ay tumingin mabuti. Kinailangan niyang magmadali sa arena ng kompetisyon, kaya wala siyang oras upang magtanong. Ngunit pagkatapos ay isipin kung ano ang nangyari sa harap ng yugto ng kompetisyon. Ang bagay ay mas kainahinala. Nang maupo si Jingzi sa pagitan nila, kinabahan lang si Wang Yingqiu at hindi na masyadong inisip iyon, ngunit nakaupo rin siya sa tabi ng kanyang amo na si Mu Qingren. Noon pa man ay kinasusuklaman ni Mu Qingren si Jingzi. Masisimangot at mapupungay ang labi niya kapag nakita siya. Paano nila siya papayagan na maupo sa tabi nila? Mula umpisa hanggang dulo, hindi man lang siya nag-react, ni hindi ginagalaw ang puwitan niya sa gilid. At nang kinurot ni Wang Yingqiu si Jingzi sa unang pagkakataon, sumigaw siya ng, "Heis," at pagkatapos ay kinurot siya nito muli, at muling sinabi ni Jingzi ang, "Heis." Tandang-tanda niya na 2 beses lang niya itong kinurot. Pero sumirit ulit si Jingzi. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may kumukurot pa sa kanya sa pangatlong beses. Hindi ito ang kanyang sarili. Maaari lamang itong ang kanyang Panginoon, si Mu Qingren. Pinagsama-sama ang mga bagay na ito, kahit sa huli, pumayag ang kanyang amo sa kahilingan ni Jingzi. Ang orihinal na akala ni Wang Yingqiu ay pumayag si Mu Qingren dahil sa kanyang mukha. Ngayong pinag-isipan niya ito ng mabuti, orihinal na gustong sumang-ayon ni Mu Qingren, ngunit pakinggan lamang ang kanyang sasabihin at sumabay sa agos. Kapag ang isang babae ay may mga pagdududa, ang kanyang sensitivity at intuit ayon ay kakilakilabot. Kasunod ng mga pahiwatig na ito, malabong nahulaan ni Wang Yingqiu ang isang bagay. Hindi pwede, di ba? Pakiramdam niya ay hindi ito magagawa ng kanyang amo, ngunit ang kanyang lalaki. Hindi niya magagarantiyahan ito, hindi, masisiguro niyang talagang gagawin niya ito. Pagkatapos ng lahat, bagaman si Mu Qingren ang kanyang Panginoon, siya ay 6 o 7 taong gulang lamang, at si Mu Qingren ay maganda na. Ang kanyang aktwal na edad ay 27 o 78 taong gulang lamang, ngunit siya ay may perpektong mukha ng isang babae. Sinong lalaki ang hindi gumalaw matapos itong mapanood? At higit pa, ito ay aking sariling tao. Pero, kailan ba nagsimula silang dalawa? Sa impresyon ni Wang Yingqiu, ang dalawa sa kanila ay hindi dapat nagkita ng ilang beses. Paano ito umabot sa puntong ito? Sa pag-iisip ng posibilidad sa pagitan ng dalawa, si Wang Yingqiu ay medyo nabigla, at isang kakaibang emosyon ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi siya masaya, ngunit hindi rin siya malungkot. Ang kanyang amo at ang kanyang lalaki. Ang tanging iniisip niya ngayon ay curiosity. Kaya't pagkarating ni Wang Yingqiu sa pintuan ng malaking courtyard hot spring, ilang beses siyang nag-alinlangan ngunit hindi pa rin binubuksan ang pinto at pumasok. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglakad siya patungo sa pintuan ng maliit na patio, itinulak ang pinto at pumasok. Hinubad niya ang kanyang damit at mabilis na pumasok sa hot spring, ang maliit niyang ulo lang ang naiwan. Ang mainit na bukal na ito ay itinayo ayon sa trajectory ng spring water. Ito ay paikot-ikot at hindi regular. May mga rock quarry at bato na nakaharang sa gitna. Kung magtatago ka sa pinakaloob na bahagi, walang sinuman sa labas ang makakakita nito. Sa isang tunog ng langit-ngit, itinulak ang pinto. Alam ni Wang Yingqiu na si Mu Qing ang pumasok, ngunit siya ay nakarating pa rin sa pinakaloob na lugar ng napakapuyat. Matapos makipag-usap ni Mu Qingren kay Wang Yingqiu, bumalik siya sa kanyang silid upang mag-ayos sandali, kaya't lumabas siya ng ilang sandali kaysa kay Wang Yingqiu. Pagkapasok, casual niyang sinulyapan ang hot spring. Ito ay walang laman, gaya ng dati. Malapit na ang mainit na bukal, at naramdaman niyang malagkit at makati ang pakiramdam niya. Mabilis na naglakad si Mu Qingren ng ilang hakbang, hinubad ang kanyang damit habang naglalakad. Pagdating niya sa hot spring, bigla siyang natigilan. Nakita ko ang mga damit ni Wang Yingqiu sa marble table sa tabi ng hot spring kung saan nakalagay ang mga damit. Tumayo si Mu Qingren, huminto sa kanyang ginagawa, at tumingin sa kalmadong mainit na tubig sa bukal at ang kadiliman na nakaharang ng batuhan, nag-iisip. Yingqiu, mahinang sabi ni Mu Qingren. Master, ako po ito. Mahinang sagot ni Wang Yingqiu, at pagkatapos ay lumangoy palabas ng hot spring. Kaunting ulo pa lang ang tumambad sa tubig na napaka-cute. Master, mukhang ilang taon na akong hindi naliligo ni Master.
Nalaman ko na hindi pa pala naliligo si Master, kaya pumunta ako para kausapin si Master. Noong unang pumasok si Wang Yingqiu sa Waxian Pavilion, 10 taong gulang pa lang siya noon, at sinundan niya si Mu Qingren na maligo. Master, mangyaring habarin ang iyong damit dali. Masyadong malamig. Ang ulo ni Wang Yingqiu ay nasa tubig at kumurap siya kay Mu Qingren. Pagkaraan ng napakaraming taon, kung nagkita silang dalawa ng hubot-hubad, biglang nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Mu Qingren at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, na walang mapaglagyan nito. Ano, Master, nahihiya ka pa ba? Habang sinasabi niya iyon, biglang tumayo si Wang Yingqiu mula sa tubig. Damaloy ang tubig sa bukal sa kanyang perpektong katawan na kasing puti ng gulaman. Ang kanyang balat ay tumambad sa malamig at nakakapangit na hangin, at isang layer ng pamumula ay agad na lumitaw. Si Mu Qingren ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit pinaikot pa rin ang kanyang katawan, hinubad ang kanyang damit, at mabilis na lamusong sa tubig. Master, nahihiya ka ba talaga? Ako, ano ang dapat kong ikahiya? Hinayla ni Mu Qingren ang kanyang buhok at mahinang sinabi. Guro, kung nakatayo tayo sa harap ng parehong tao tulad ngayon, mahihiya ka pa ba? Kabanata 577 mangyaring maging mas magalang. Ika-4 na update mangyaring mag-subscribe. Nalitaw si Mu Qingren sa mga salita ni Wang Yingqiu. Tulad ngayon, nakatayo sa harap ng parehong tao. Paano ito magiging posible? Dahil hubot-hubad na silang lahat, paano sila maglalakas loob na tumayo sa harap ng ibang tao? Maghintay. Biglang naisip ni Mu Qingren si Jingzi. Kung darating ang ganoong araw, ipinangako ni Mu Qingren na ang taong iyon ay maaari lamang maging Jingzi, dahil ang kanyang katawan ay maaari lamang na pag-aari niya mula ngayon. Walang ibang makatingin sa kanyang katawan maliban sa kanya. Sa pag-iisip na ito, itinaas niya ang kanyang ulo palihim akong tumingin kay Wang Yingqiu, mabilis ang tibok ng puso ko, at palagi kong nararamdaman na may sasabihin siya, aksidente lang iyon, tama ba? Akala ko ay tapos na kung hindi ako sumagot, ngunit hindi ko inaasahan na patuloy na nagtanong si Wang Yingqiu, Guro, hindi mo pa ako sinasagot. Kung dumating ang araw na iyon, mahihiya ka ba? Yingqiu, Master, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi mo? Paano tayo makakatagpo muli ng mga taong tulad nito? Namula ang mukha ni Mu Qingren. Sa kabutihang palad, hindi masyadong halata ang singaw sa hot spring. Master, hindi ka nakabalik kagabi. Master, sa isip ko, parang ito ang unang beses na napuyat ka magdamag, at hindi ka nag-iisa, di ba? Guro, natutokso ka ba? Tumangala si Mu Qingren kay Wang Yingqiu na may gulat sa kanyang mukha, at nalaman na ang kanyang mga mata ay kalmado, na parabang siya ay nakikipag-usap tungkol sa isang bagay na karaniwan. Agad niyang inayos iyon sa isip niya. Ngayon, nang magkita silang muli ni Jingzi pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, hindi na sila nagpakita ng masyadong maraming pag-uugali na wala sa karakter. Kung gayon, masasabi lamang na si Jingzi ay nakaupo sa tabi niya. Gayunpaman, naroon din si Wang Yingqiu noong panahong iyon, kaya hindi niya ito pinagdudahan. Bukod doon, walang iba pang mga pagkukulang. Marahil ay nagsisinungaling siya sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nahulog dito. Pagkatapos ay huminahon si Mu Qingren at sinabing, Yingqiu, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Walang nangyari sa pagitan mo at sa kanya. Ikiling ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo. Kung hindi naniniwala sa akin si Yingqiu, pagkatapos ay pagdating ng bukas, maaari mo siyang tanungin ng personal at makita kung ano ang kanyang sasabihin. Ibinalik ni Mu Qingren ang tanong. Master, hindi ko man lang sinabi kung sino iyon, at alam mo na. Nakataas ang sulok ng bibig ni Wang Yingqiu sa isang magandang arko. Siya, naging pabaya pa rin. Namula si Mu Qingren at nagpas siyang huwag nang magsalita. Napailing na lang siya ng magtanong. Naisip niya talaga na magtapat, ngunit nang lumitaw si Wang Yingqiu sa kanyang harapan, hindi niya ginawa. Nagkaroon ng lakas ng loob. Oh, itigil mo na lang ang pag-uusapan. Paano mo masasabi ito sa isang lalaking master at nagnakaw ng kanyang apprentice? O hayaan siyang magsabi. Well, dapat hayaan siyang sabihin na siya ang dahilan ng lahat, bakit kailangan pang lutisin ng isang babae. Ang kapaligiran ay biglang nahulog sa isang tahimik at nakakatakot na kapaligiran, at ang tanging maririnig mo ay ang gurgling na tunog na nagmumula sa hot spring. Sa sandaling ito, isang lay ang nagmula sa pintuan. Nagkatinginan sina Mu Qing at Wang Yingqiu at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Tinanong ni Wang Yingqiu si Mu Qingren sa kanyang mga mata, inutusan ba niya ang ibang mga disipulo na pumasok noon? Umiling si Mu Qingren. Saglit na nag-usap ang dalawa, at pagkatapos ay nagtago sa liko ng tubig sa likod ng batuhan. Jing. Pumasok si Zi para mag-observe. Walang tao sa hot spring na may mainit na singaw. Sandali siyang natigilan, bumalik ba siya pagkatapos maglaba? Muli siyang tumingin sa likod at napagtanto niyang hindi regular ang hugis ng hot spring. Tila umabot hanggang sa likod ng rock quarry. Ang tanawin sa likod ay natatakpan ng batuhan at hindi na makita. Muli siyang napatingin sa lupa at nakita ang mga damit na suot ni Mu Qingren ngayon sa marble platform. Ngumiti siya at binilang ang mga ito para sa mga damit ni Wang Yingqiu, natatakpan ito ng mga damit ni Mu Qingren. At hindi ito nakita. Kamahalan, Pavilion Master, ako ito.
Sabi ni Jingzi sa malalim na boses. Sa likod ng rockery, pagkatapos magtago kasama si Wang Yingqiu, iniisip ni Mu Qinren kung sino ang direktang magbubukas ng pinto at pumasok. Walang sinuman sa mga disipulo sa pavilion ang dapat maging matapang. Bukod kay Jingzi, parang walang ibang taong matapang. Ngunit ang ipinagtaka niya ay, hindi ba't may mga alagad na nagbabantay sa koridor sa labas ng pinto? Paano siya papasukin? May mga pagdududa sa puso ko at hindi ako sigurado. Lalong naging curious si Wang Yingqiu. Talaga bang hindi niya naisip si Jingzi? Gaano kakapal ang balat niya magagawa ito? Nang umalangaw ang boses ni Jingzi, siya ay natigilan, kung tutuusin, hindi niya lubos na kilala ang mukha ng kanyang lalaki. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Mu Qinren, at iginalaw ang kanyang bibig, gumawa ng hugis ng bibig, sabi mo okay ka lang. Ang bastos na ito. Nagmura si Mu Qinren sa kanyang puso at hindi tumugon. Sa halip, iniisip niya kung paano masisira ang sitwasyon. Kamahalan, Pavilion Master. President Jing, hindi mo ba iniisip na mapangahas na pumasok ka ng ganito? Nang muling magsalita si Jingzi, agad na sumabad si Mu Qinren, na isang uri ng paalala. May mga damit ni Wang Yingqiu sa lupa, at sa kanyang halatang paalala, may baboy sa labas, kaya dapat may napansin siya, tama ba? Ngunit halatang sobra niyang tinansya si Jingzi sa oras na ito. Kapag ang isang lalaki ay may titi sa kanyang ulo, siya ay mas masahol pa sa baboy. Kamahalan, kailan ka pa naging magalang sa akin? Bastard ka. Nagmura si Mu Qinren sa kanyang puso, President Jing, mangyaring maging mas magalang. Nasabi ko na nga halatang halata. Kung hindi mo na maririnig, wala na talaga siyang pag-asa. Maging mas magalang. Ngumiti si Jingzi. Napaka-espesyal ng mga taga-mocking ngayong gabi. Ang pagtawag sa iyong sarili na, President Jing, ay parehong, mapangahas, at magalang. Hindi ba't ganito siya noong tinawag niya ang sarili niyang pinakamabangis kagabi? Bukod dito, mula nang siya ay pumasok, si Mu Qinren ay nagtatago sa likod ng rockery, kalahating tinatago ang kanyang mukha sa kanyang pipa sa kanyang mga bisig. Posible kayang nahihiya siya. Pero kagabi, same time na nagkaharap ang dalawa at buong magdamag na niyakap ang isa't isa. Kahit madaling araw, matapang na tumayo si Mu Qinren sa kanyang harapan at tinulungan siyang magbihis ng magiliw at makonsiderasyon ng hindi nahihiya. Hoy, naiintindihan ko. Role play. I can't tell, I'm usually so serious, but there are times na sobrang unrestrained ang puso ko. Okay, pagkatapos ay gagampanan kita ng isang beses. Sino ang hindi artista? Kaya't inituwid ni Jingzi ang kanyang mukha at seryosong sinabi, Pavilion Master mo, lubos kitang iginagalang. Hindi ba't tinalakay ko ang pakikipagtulungan kay Pavilion Master mo bago ang kompetisyon sa hapon? At hindi ba pumayag din si Pavilion Master mo na hintayin ako? Gusto mo bang pumunta at makipag-usap pa ngayong gabi? Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mu Qinren matapos marinig ang sinabi ni Jingzi at ang kanyang titulo ay binago mula sa His Royal Highness, Pavilion Master, sa Pavilion Master mo. Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan si Wang Yingqiu, na parang sinasabi, tingnan mo, wala bang namamagitan sa atin? Medyo nalilito din si Wang Yingqiu. Hindi kaya nag-o-overthink ako. President Jing, dahil gusto mong makipag-usap, lumabas ka muna. Nakakaabala ngayon. Hihintayin ko munang magbihis bago ako lumabas para kausapin ka. Pavilion Master mo, huwag magmadali. Kailangan mong maging komportable sa mga hot spring. Sabi ni Jingzi habang mabilis niyang hinubad ang kanyang damit, pagkatapos ay lamusong sa tubig at dumulas sa likod ng rockery. Pareho silang nakarinig ng lagaslas ng tubig, at nang sila ay nataranta, isang hubad na figure ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Saglit na nagkatitigan ang tatlong tao, natulala. Kabanata 578, ang aking sariling tao, ang ikapitong update ay idinagdag ni Paladin 1996, ang Timon. Hindi pinangarap ni Jingzi na isang aksidente ang magiging tunay na solusyon sa sitwasyon. Pagkatapos ng laban, nagkaroon ng katahimikan. Ang dalawang babae ay tamad na humiga sa mga balikat ni Jingzi, nakapikit ang kanilang mga mata, ninanamnam ang lamang ng napakagandang karanasang ito. Syempre, ito ay mas kapana-panabik at katawa-tawa kaysa sa maganda. Hindi naman siguro pinangarap ni isa sa kanila na makakaranas sila ng ganoong nakakakilig at namumulan na eksena. Sa makatuwid, walang nang ahas na buksan ang kanilang mga mata. Si Jingzi ay natural na nagmulat ng kanyang mga mata na may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Noong una, inakala niyang magtatagal para balansehin ang maselang damdamin sa pagitan ng guro at disipulo, ngunit hindi niya inaasahan na ang kombinasyon ng mga pangyayari ay magbibigay daan sa kanya upang tamasahin ang pagpapala ng pagiging magkasama ng maaga. Iniisip ang eksena kanina lang, sobrang nakaka-excite. Ang mga kamay ni Wang Yingqiu at Mu Qinren ay mahigpit na nakapatong sa katawan ni Jingzi sa tubig. Agad na binuksan ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata at sinabing, masama kang tao, paano mo ito maibabalik? Hoy, hindi ba dahil masyado kang mapang-akit? Siguro. Iniisip din kung gaano kaganda ang tanawin ngayon, na mula si Wang Yingqiu at umiling, ay. Hindi ko na kaya. Halina. Hanapin mo ang master at hayaan siyang maglingkod sa iyo. Mabilis ding iminulat ni Mu Qinren ang kanyang mga mata at ikinaway ang kanyang kamay, ako.
Hindi ko rin kaya. Ipaubaya na natin kay Yingqiu. Pagkasabi noon ay nagkatinginan ang dalawang babae at nahihiya silang yumuko. Nawala sa isang iglap ang tense na atmosphere kanina. Nang makita ito ni Jingzi, masaya siyang tumawa. Kamahalan, guru ng pavilion, guru ng hardin, napakasaya na mayroon ka. Anya, sa kaniyakap silang lahat sa kanyang mga bisig. Parehong nasiyahan ang dalawang babae, nakahiga sa kanyang dibdib na parang mga kuting. Mainit at maganda ang eksena. Sa oras na ito, sinabi ni Jingzi, Master of the Garden, sa katunayan, ang insidente sa pagitan ko at ng His Highness the Pavilion Master ay nangyari lamang kagabi. Gayunpaman, huwag mong sisihin ang His Highness the Pavilion Master. Masisisi mo lang ako, dahil sa huling pagsusuri, sobra pa rin ako. Matako ka. Kaya ikinwento ni Jingzi ang nakakakilig na eksenang naranasan nila ni Mu Qingren kagabi, at idinetalye rin ang proseso ng kanilang unang pagkakakilala, hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, at pagmamahalan. Nang marinig ito, iginuhit ni Wang Yingqiu ang dibdib ni Jingzi gamit ang kanyang mga daliri, at ulong, sa totoo lang. Hindi ako tumututol sa inyo ni Master, ngunit wala kang binanggit sa akin, at biglang naging ganito. Kaya tinanggap ko ito sa unang pagkakataon. Hindi naman. Sa totoo lang, iniisip ko rin na kami ni Master ay maaaring maging babae mo. Tamang-tama, may makakasama pa rin ako, Master. Kinindatan ni Wang Yingqiu si Mu Qingren. Kumurap. Nang makita si Wang Yingqiu na bukas palad na nag-abot sa kanya ng isang sanga ng oliba, labis na naantig si Mu Qingren, Yingqiu, kasalanan ng Master ang lahat. Hindi dapat maging masyadong makasarili ang Master. Hindi dapat. Nakawin ng Master ang iyong lalaki. Orihinal na sinabi ni Jingzi na gusto niyang kunan ng litrato ang protuberance ni Wang Yingqiu, ngunit lahat sila ay nakalubog sa tubig sa oras na ito, kaya hindi nila makuha ang epekto. Anong ginagawa mo? Bago pa makapagsalita si Mu Qingren, hindi nasiyahan si Wang Yingqiu. Bakit mo hahampasin ang aking amo? Bago turuan ni Jingzi si Mu Qingren ng leksyon, tinuruan muna siya ng leksyon ni Wang Yingqiu, ngunit ito ay mas mabuti. Nang makita silang dalawa na mabilis na umabot sa isang nagkakaisang prente, anuman ang isa't isa, mas masaya si Jingzi. Ngumiti si Jingzi at muling niyakap silang dalawa, magkasama tayo, walang nagnanakaw sa isa't isa. Kung hindi talaga natin mahal ang isa't isa, maging ang may-ari ng hardin o ang pavilion master, aabot tayo sa puntong ito. Habang nagsasalita siya, pinagsalikop niya ang mga kamay ng dalawang babae, at ipinatong din niya ang kanyang mga kamay sa kanila, at nakangiting sinabing, ano sa palagay mo? Hindi nagsalita ang dalawang babae, ngunit masunurin pa ring tumango. May sigarilyo daw sila pagkatapos. Hindi naninigarilyo si Jingzi, ngunit pagkatapos ay komportable siyang nakahiga sa hot spring na may mga yakap sa paligid niya. Tila ang bawat butas ng kanyang katawan ay nakaka-relax, hindi pa banggitin kung gaano kaganhawa ang kanyang nararamdaman. Ang dalawang master at apprentice na tinanggap ang isa't isa ay hindi na napigilan sa pag-iisip. Sa oras na ito, pareho silang tamad na nakahiga kay Jingzi. Hindi alam ni Mu Qingren kung ano ang iisipin sa oras na ito, at biglang umupo. Nga pala, lagi akong curious. May mga nagbabantay sa koridor sa labas ng pinto. Bakit ka nakapasok? Sandaling natigilan si Jingzi. Tiyak na hindi niya maaaring i-recruit si Bai Lu sa oras na ito. Hindi kaya ito ay pagtataksil sa kanyang mga kasama. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakangiti siyang nagsabi, Bueno, pumunta ako dito upang hanapin ka, at narinig ko na pumunta kayong lahat upang maligo sa mga mainit na bukal. Pagkatapos ay hiniling ako ng babaeng disipulo sa iyong pavilion na maghintay sa harap ng bulwagan. Nag-aalala ako habang naghihintay, kayong dalawa. Isang babae ang naliligo sa isang mainit na bukal dito. Paano kung ang isang masamang tao ay dumating at sumilip sa iyo? Lalo akong nag-aalala tungkol sa iyo. Sino pa ba ang masamang tao bukod sa iyo? Sabay na sabi ng dalawang babae. Makikita sa bibig niya kung gaano siya kawalang tiwala sa kanyang pagkatao. Dalawang beses na tumawa si Jingzi at hindi gumanti, dahil alam niyang naayos na ang usapin. Nagtanong si Wang Yingqiu pagkaraan ng ilang sandali, kung gayon. Paano mo nalaman na nandito si Master nang pumasok ka sa pinto? Oh, pumunta ka lang dito para kay Master. Ang tanong na ito ay medyo nakakalito. Bagamat tinanggap ng Master at Apprentice ang isa't isa, kung hindi maganda ang sagot, madaling maramdaman ni Wang Yingqiu na pinapabore niya ang isa't isa, na lumilikha ng psikolohikal na agwat. Kaya't ngumiti siya at sinabi, hindi ko alam kung nasaan ka, kaya lumipad muna ako sa katabing pinto, ngunit nakita kong walang tao doon, at pagkatapos ay bumalik muli. Habang sinasabi niya iyon, inilibot niya ang kanyang mga mata, lumipad ako sa dingding at nakita ko kayong dalawa doon. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto at nakita kong nagtatago kayong lahat, kaya gusto kong kusa kayong asarin. Tinutokso tayo. Kaina-hinalang sabi ni Wang Yingqiu. Nag-aatubili pa ring sumuko, kung gayon, bakit mo ako tinawag na master sa halip na ako? Isa pang panukala. Akala ko noon ay tapos na ang Sheriff Field, pero paano ko nalaman na simula pa lang ito?
Bago pa makaisip si Jingzi ng magandang ideya, si Muqing, na nasa tabi niya, ay hindi napigil ang magsabi, Yingqiu, ang hot spring pool na ito ay orihinal na akin, at pumunta ka para hiramin ang aking hot spring pool para magbabad. Pumunta siya sa aking lugar. Ano bang masama kung si Bayan ang unang tumawag sa akin? Katulad ng pagtawag niya sa akin sa kwarto mo, hindi ka ba na-awkwarden? Kahit na sinabi na niya kay Wang Yingqiu ang tungkol sa bagay na iyon, naramdaman ni Muqingren kapag patuloy niyang ginagawang mahirap ang mga bagay para kay Jingzi. Hindi ako komportable, kaya hindi ko napigil ang sabihin. Okay, Master, ngayon hindi ka nakikipag-usap sa iyong apprentice, ngunit sa lalaki ng iyong apprentice. Tinawid ni Wang Yingqiu ang kanyang dibdib at malamig na sinabi. Si Muqingren ay hindi rin dapat magpatalo at itinuwid siya, Malika, hindi ako nakikipag-usap sa lalaki ng aking apprentice. Tumingin si Muqingren kay Jingzi na may banayad at mainit na mga mata, nakikipag-usap ako sa sarili kong lalaki. Kabanata 579, sino ang maaaring maging mas malaki? Unang update mangyaring mag-subscribe. Naka-sandwich sa pagitan ng dalawang babae, pinapanood silang nagseselos na nag-aaway para sa kanya, ang masasabi lang ni Jingzi sobrang nakaka-excite. Pero nakakatuwa, pero hindi niya masyadong na-enjoy. Palagi siyang nag-aalala na hindi sinasadyang masugitan siya ng dalawa kapag nagkagulo. Magsasalita pa lang sana siya nang marinig niyang nagsimulang magsalita si Wang Yingqiu. Ang lalaki mo. Speaking of it, lalaki mo nga siya, pero lalaki ko rin siya. Kung oras ang pag-uusapan, hindi ka man lang maituturing na Panginoon ko, pero kailangan mo akong tawaging ate. Dahil mas nauna ako sa iyo. Ang loika ni Wang Yingqiu ay namangha kay Jingzi, at gusto niyang idagdag, walang mali dito. Ngunit si Muqingren ay hindi rin nagpakita ng kahinaan, Yingqiu, kailan ka natutong magsalita ng mayabang? According to seniority, I am your master. In terms of age, mas matanda din ako sa iyo, kaya kailangan mo akong alagaan. I'll call you sister. Kung tungkol sa sinabi mong mauna, wala namang sense. Marami na siyang nakilalang babae bago kanya nakilala. Lahat ba sila ay kapatid? Ikaw, napaka-unreasonable mo. Kung iisipin, bakit biglang naging magaling magsalita ang kanyang amo, na kadalasang mabait at matapang sa kanya? Posible bang nangyari na ang paghahatid ng tao sa tao? Sa pag-iisip nito, pinuntahan niya si Jingzi. Nagkibit-balikat si Jingzi at nagpahayag na siya ay inosente. Nagpatuloy si Muqingren, bukod dito, hindi mahalaga ang order. Ang mahalaga ay kung sino ang gusto niyang gawin. Mas malaki. Kung ayaw niya sa akin, maaari ba niya akong tawagan kapag nakapasok na siya? Sa pagsasalita tungkol dito, medyo mayabang si Muqingren. Tumayo ka. At galit na si Wang Yingqiu. Ito pa rin ba ang kanyang amo? Sure enough, once na may lalaki ang babae, nababaliw na siya. Master, hindi ko naisip na maging malaki, kaya hindi ako makikipagkompetensya sa iyo, at hindi ako makakalaban sa iyo kung tutuusin, hindi mo rin kaya. Akala ko sumuko na ang apprentice ko, hindi pa rin pala. Medyo nagalit si Muqingren sa mga masasakit na salita, bakit imposible? Dahil, marami pa ang nauna sa iyo. Marami pa. Tumingin si Muqingren kay Jingzi na may tandang pananong. Si Jingzi, na kumakain ng melon sa tabi niya, ay nakatutuwa pa ring panuorin ang dalawang babae na nakikipagkompetensya para sa limelight, ngunit paano niya naisip na ang limelight ay magbabago at ididirekta sa kanya? Pagmulat ng kanyang mga mata, pumasok sa isip niya ang kanyang plano. Tinapik niya ang mainit na tubig sa bukal at nakangiting sinabi, bihira lang magkaroon ng ganito kagandang kapaligiran ngayon. Bakit natin pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na ito na nakakagulo? Sasali ako sa martial arts competition bukas. Bakit hindi mo samantalahin ang magandang sitwasyong ito para makilala ang may-ari ng hardin at ang master ng pavilion? Halika at magsanay kasama ako. Habang sinasabi niya iyon, muli niyang inalis ang kanyang mga kamay sa tubig. Ang parehong babae ay nagkakawala ng tumikim at nahulog sa mga bisig ni Jingzi, ngunit bago siya makapagpatuloy, itinulak siya ni Wang Yingqiu palayo. Di ba sabi ko sa'yo kahit mag-martial arts ka, hindi mo kayang ituloy ang practice. Kung kaya mo, hindi kakayanin ng iba. Master of the Garden, sabi mo kanina hindi mo kayang panindigan ang sarili mo, kaya hiniling mo sa akin na maghanap pa. Ngayon, nandito na rin ang Master of the Pavilion Your Highness, hindi naman pwedeng sabihin yung dalawa na hindi kayo makatiis, di ba? Hindi nasisiyahang sabi ni Jingzi. Hindi ba't dahil masyado kang magaling? Pinag-cruise ni Wang Yingqiu ang kanyang mga braso at pinag-cruise ang kanyang dibdib, inikot ang kanyang mga mata kay Jingzi, hindi ko na kaya. Kung gusto mong magsanay, hilingin sa iyong master na magsanay. Hindi ko rin kaya. Nang marinig ni Muqingren ang pagsasanay, naramdaman niyang nanghinamuli ang kanyang mga binti, at mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga kamay. Nagkunwaring bumantong hininga si Jingzi, Oy, akala ko sapat na kayong dalawa, pero parang kulang pa. Ngunit nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso at sa wakas ay iniba na naman niya ang usapan. Hindi sapat ang nahanap mo. Kinurot siya ni Wang Yingqiu sa tubig, at saka nagtatakang nagtanong, bakit bigla mong naisip na sumali sa martial arts tournament? Hindi naman siguro dahil sa long Audi na iyon, di ba? Siya ay isang manok.
Anak. Bago lumabas ang masasamang salita ni Jingzi, siya ay parehong pinandilatan ni Muqing at Wang Yingqiu, at agad na binago ang kanyang mga salita, paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking reputasyon. Hindi man lang ako nag-abala na bigyan siya ng pansin. Ang dahilan kung bakit ko sinabi iyon ngayon ay, isa lang itong pagkakataon para lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Gusto mo ba talagang manalo sa martial arts leader? Tumango si Jingzi, syempre, marami akong magagawa kung makuha ko ang martial arts leader. Sa puntong ito, sinabi ni Jingzi na inalis ni Zi ang kanyang mapaglarong mga mata noon at naging matatag at malalim. Nang makita ito, sinabi ni Wang Yingqiu sa malalim na boses, mabuti kung mapapanalo mo ang pinuno ng alyansa ng martial arts. Kahit papaano ay magiging mahirap para kay King Jin na saktan ka sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ng martial arts sa hinaharap. Gayunpaman, tila hindi ito madaling maging. Hehe, Garden Master, ang kasalukuyang level ko ay mas mataas kaysa sa iyo, ang ika-6 na antas. Ika-6 na antas. Nanlaki ang mga mata ni Wang Yingqiu sa hindi makapaniwala. Naisip niya na maaabot ni Jingzi ang ika-5 antas ng napakabilis. Pagkatapos ng ika-5 antas, maaabot niya ang ika-5 antas. Napakabagal na umaban sa unang antas, ngunit direktang tumalon siya sa unang antas. Sino ang kasama mo sa pagsasanay? Kung hindi ka nagsasanay sa isang taong higit na mas mahusay kaysa sa iyo, paano ka makakalusot sa ika-6 na antas sa ganoong kaikling panahon? Pabayaan na lamang sa isang taong higit na mas mahusay kaysa sa iyo. Aking Panginoon, siya ay nasa ika-5 antas lamang, walang paraan na papayagan kanyang magsanay sa ika-6 na antas. Ako, nasa ika-6 na antas din. Hinayla ni Muqing ang kanyang buhok at nahihiyang sinabi, sa totoo lang, hiniling niya sa akin na magsanay muna. Ika-6 na antas, at pagkatapos ay muli siyang bumagsak. Hoy, Yingqiu, nakalusot ka na rin sa unang antas, at nasa gitna ka na ng ika-5 antas. Pagkatapos ay sinabi ni Muqing sa kanyang sarili, ang pag-inom ng jujube pills ay talagang makapangyarihan. Ito ay mas mabilis kaysa sa pagsasanay ng husto. Kahit na ito ay napakahirap din, ito ay napakakomportable din. Nararamdaman ito ni Jingzi para sa kanyang sarili. Tila may mga pagbabago sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nakaramdam ng isang tagumpay. Tinanong niya si Muqing ngunit wala siyang naramdaman, kaya umiling siya at bumantong hininga, hoy, tila ang may-ari lang ng hardin ang nakagawa ng tagumpay. Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya, kayong mga lalaki, nasa ika-6 na antas na ako, at nasa gitna pa lang ako ng ika-5 antas. Hindi ba normal na makapasok sa unang antas? Tumango si Muqing bagaman hindi pa ako nakakalusot, nararamdaman ko na nasa tuktok na ako ng unang antas, at maaaring makapasok na ako dito sa lalong madaling panahon. Sa gitnang antas ng ika-6 na antas, sa palagay ko ay pareho ka. Mukhang sa level mo ngayon, walang chance na manalo sa martial arts competition. Sinulyapan ni Jingzi si Wang Yingqiu na hindi nasisiyahan, wala kang pagkakataong manalo, tama. Okay. Bukod sa akin, ang tanging tao na nakarating sa ika-6 na antas ay ang kanyang kataas-taasang Pavilion Master at ang aking pang-4 na kapatid na babae. May puso ba ang iyong kamahalan na Pavilion Master na talunin ako? Umiling si Muqing naiintindihan ko. Kung magiging pinuno ka ng alyansa ng martial arts, hindi ba mas mabuti? Hindi ako lalaban. Napangiti si Jingzi nang may pagmamalaki, mas madali kung ang pang-4 kong kapatid na babae lang ang natitira. Sumimangot si Wang Yingqiu, ito ang ikinabahala ko kay Haring Jin at Tungtian. Desidido si Kay na manalo sa martial arts competition na ito, ngunit ang lakas ni Qiu Chen ay nasa ika-5 antas, at hindi siya mananalo laban sa pang-4 na kapatid na babae. Alam na alam ni King Jin na kung hindi mananalo si Pi Yongxi, ano ba ang gagawin niya para sa iba? Agawin ang pinuno ng Martial Arts League. Sa tingin mo ba may backup plan siya? Tumango si Wang Yingqiu matapos itong marinig. Kabanata 580, hayaan akong magpakita sa iyo ng magandang bagay, pangalawang update, mangyaring mag-subscribe. Anong backup na plano ang maaaring magkaroon? Naramdaman ni Jingzi na may katuturan ng sinabi ni Wang Yingqiu, ngunit wala na talaga siyang maisip. Bukod sa pagpapadala kay Qiu Chen, si Haring Jin ay maaaring makipagdigma, ano pa ang magagawa? Kahit ano pa, hayaan ang mga sundalo na dumating at takpan ng tubig at lupa. Anyway, nakapagdesisyon na ako sa martial arts competition na ito. Mapanginoong sinabi ni Jingzi, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa dalawang babae at sinabing, sasali ako sa martial arts competition bukas, sana kayong dalawa ay mabigyan ako ng payo ng pangunahing tauhang babae at magsanay sa akin para sa isa pang gabi. Gusto mo bang mag-practice ulit? Isang gabi pa ng practice. Nagkatinginan sina Muqing at Wang Yingqiu, at ang bawat isa ay nakatanggap ng positibong sagot mula sa mga mata ng isa't isa, kaya mahina nilang sinabi ng sabay-sabay, umalis ka. Bagamat tumigil sila sa pagsasanay, mayroon pa ring sapat na kasanayan si Jingzi sa dalawang babae. Ang kanyang pagkagumon ay nagalit sa kanila at pinalayas siya. Master, okay lang ba ito? Tanong kaagad ni Bailu nang makita niyang papalabas si Jingzi. Anong ibig mong sabihin na maganda ito? Maikli ba ang oras? Hindi nasisiyahang tanong ni Jingzi.
Napangiti si Bailu at muling tumingin sa paligid. Nang makitang wala si Wang Yingqiu, nagtanong siya ng may pagtataka, nasaan ang may-ari ng hardin natin? Ah, Yuanzo. Lalabas siya sa party at natatakot siyang matuklasan. Well, young master, bilasan mo at pumunta ka sa front hall. Aba, hindi pa lumalabas ang pavilion master natin, wag mong hayaang saktan ka niya. Huli na, hindi ako mananatili dito ngayon, para hindi magdulot ng anumang negatibong epekto kung makita siya ng iba. Sabi ni Jingzi. Nagpaalam kay Bailu. Tiningnan ni Bailu ang nagmamadaling palayo na figure ni Jingzi, nakatagilid ang ulo, kumikislap ang mga mata, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Matapos kainin ni Jingzi ang rice bowl, ang dahilan kung bakit hindi niya piniling mag-overnight kung hiniling niya ito ng gusto, pakiramdam niya ay tiyak na makakakain na naman siya sa gabi. Ngunit kinailangan niyang magmadali sa isa pang kapistahan, kaya pagkatapos umalis sa Waxian Pavilion, dumiretso si Jingzi sa Changsheng Mountain sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan. Bumalik si Qiu Chenchen sa Tungtian Palace. Pagkatapos kumain ng kaunting pagkain, mag-isa siyang naglakad papunta sa kulungan sa likod ng bundok. Ito ang sarili niyang lugar sa Tungtian Palace. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang hindi maintindihan na mga salita na sinabi ni Jingzi sa kanya nang umalis siya sa harap ng entablado ng kompetisyon, ngunit agad niyang naintindihan ang mga ito. Hindi ba niya hiniling na hintayin siya sa likod ng bundok sa kalagitnaan ng gabi? Ang bastard na ito ay naglakas loob na gumawa ng appointment tulad nito sa harap ng napakaraming tao, at hindi ba siya natatakot na marinig ito ng iba? Mapait na nag-isip si Qiu Chenchen, ngunit sa ilang kadahilanan, iniisip ang pagdating niya sa gabi, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Nguso. Hindi ako masuyo sa matatamis niyang salita. Napakunot ng noo si Qiu Chenchen dahil sa kawalan ng kasiyahan. Napakaraming tanong sa kanya ngayon. Si Pei Yangtze ba talaga ang pang-apat niyang kapatid? Ano ang relasyon niya kay Mu Qingren? At higit sa lahat, paano siya makakasali sa tournament? Napagpasyahan niya na kapag dumating siya, dapat niyang hayaan siyang ipaliwanag ng malinaw ang lahat ng mga isyong ito, kung hindi, hindi niya ito pababayaan. Bakit may kakaiba kang ideya? Kailangan ba niya akong matulog kapag dumating siya? Umiling si Qiu Chenchen, pakiramdam na kakaiba ang kanyang iniisip, ngunit inaliw niya ang sarili, gusto ko lang magsanay. Siya ay nakatayo sa labas at naghintay, hanggang sa dumilim, at nang ang buwan ay umakyat sa mga sanga, si Jingzi ay hindi pa dumarating, siya ay nenas kaya kailangan niyang humiga sa silid. Palagi niyang naiisip ang kaakit-akit na eksenang nangyari sa kama na ito ilang araw na ang nakakaraan sa kanyang isipan, at ang kanyang katawan ay naging medyo hindi komportable. Kalimutan mo na, maghintay tayo sa labas. Matapos maghintay ng hindi kilalang tagal, nagsimulang mag-isip si Qiu Chenchen kung sobra ba niya itong iniisip. Bigla siyang nakarinig ng ingay na nagmumula sa ilalim ng bangin sa harapan niya. Nagulat si Qiu Chenchen at hinawakan ang Yuli sword sa kanyang baywang. Bagamat nakatira si Qiu Chenchen sa likod ng bundok, napakalapit sa ilalim ng bundok sa ilalim ng bangin, hindi pa siya bumababa doon, dahil ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng Tungtian Kei, at kahit ang kanyang amo ay hindi nang ahas na bumaba. Ang mga taong umahan doon ay tiyak na hindi mabubuting tao. Nang si Qiu Chenchen ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway, nakita niya ang mga figure na lumilipad mula sa ibaba ng bundok na nagiging mas malinaw at pamilyar. Unti-unting lumuwag ang katawan ko, pero mas lalo akong naguluhan. Paano siya nakabangon mula doon? Chenchen. Nakita ni Jingzi si Qiu Chenchen na nakatayo sa labas na naghihintay sa kanya mula sa malayo, at ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Sa paglipad sa gabi, nag-alinlangan siya saglit at piniling mag-shortcut at direktang lumipad mula sa bawal na lugar sa ibaba ng bundok. Ang dalawang tungtian na halimaw ay patay, at ang ipinagbabawal na lugar ay wala na sa panganib. Ngunit sa pag-iisip ng madugong eksena sa maghapon, palaging nararamdaman ni Jingzi na namamanhid ang kanyang anit, kaya kapag lumipad siya sa bawal na lugar, kailangan niyang lumipad ng mabilis hanggat kaya niya. Bakit, saan ka nang galing? Malapit na ang daan na ito, at hindi na ako makapaghintay na makita si Chenchen, kaya syempre dito ako nang galing. Glib talk, hindi seryoso. Sobrang seryoso ko. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay. Seryoso ang sinasabi ko sa iyo. Inilibot ni Qiu Chenchen ang kanyang mga mata sa kanya at may kahinahinalang sinabi, alam mo ba kung nasaan ito sa ibaba? Bawal na lupain sa tungtian. How dare you come from there kahit alam mo na? Nanlaki ang mga mata ni Qiu Chenchen. Tumawa si Jingzi at sinabing, hindi ako nang ahas noon, ngunit maglalakas loob ako mula ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, hinayla ni Jingzi si Qiu Chenchen papasok sa bahay, halika, Chenchen, may ipapakita ako sa iyo na maganda. Nalilito si Qiu Chenchen, matapos hilahin ni Jingzi papasok ng bahay, nakita niyang inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pandiya, ang kanyang mukha ay agad na namula sa kahihiyan, at siya ay dumura. May seryoso ka bang gagawin? Basta, ipakita mo sa akin yan. Sa oras na ito, inilabas ni Jingzi ang martial arts secret book na ibinigay sa kanya ni Erguai mula sa bag sa kanyang baywang. Dahil puno ng mga bagay ang kanyang mga braso, kinailangan niyang itago ang mga martial arts secret books.
Dahil sa sobrang baba niya ay umabot sa baywang niya, parati niyang inaabot ang kanyang pandiya. Alin ang tinitingnan mo? Nang makita niya na ang bagay na inilabas ni Jingzi ay hindi ang masamang bagay na naisip niya, lalong namula ang mukha ni Qiu Chenchen, at nag-alinlangan siya, kaya lang. Ito na. Bueno, ang bagay na ito ay ngunit ito ay isang magandang bagay. Iniabot ito ni Jingzi na may excitement sa mukha. Anong klaseng magandang bagay ito? Bamulong si Qiu Chenchen, iniisip pa rin na ang bagay na ito ay hindi kasing ganda ng iniisip niya. Pagkakuha niya at pagmasdan ay biglang nanlaki ang mata niya. Binuksan niya ang ilang pahina at tumingin kay Jingzi, saan mo nakuha itong martial arts secret book? Napangiti si Jingzi nang may pagmamalaki, sa bawal na lugar, hindi lang ito. Inilabas niya ang banyu powder at ang antidote para makita ni Qiu Chenchen, tingnan mo itong muli. Banyu powder. Ang panlunas. Tumanggo si Jingzi at pinatay ang dalawang halimaw sa langit at kinuha ito sa kanila. Matapos ipaliwanag ang kwento ng mga bagay na ito, hindi binanggit ni Jingzi ang usapin ni Mu Qingren kung bakit niya gustong patayin ang dalawang halimaw. Sa halip, sinabi niya na hindi sinasadyang nakapasok siya sa ipinagbabawal na lugar at hinabol ng dalawang halimaw. Wala siyang choice kundi gumamit ng espesyal na paraan para patayin siya. Pinatay nila. Matapos marinig ito, kakaiba ang hitsura ng mga mata ni Qiu Chenchen. Hindi niya akalain na si Jingzi, na nasa 5th level pa lang noong nagkita sila, ay kayang pumatay ng dalawang Grandmaster. Higit sa lahat, iyon ay ang kanyang sariling ninuno. Para bang nahulaan niya kung ano ang iniisip ni Qiu Chenchen, sinabi ni Jingzi, Chenchen, kayong dalawang ninuno ay katulad ng inyong mga Panginoon. Hindi sila mabubuting tao at karapat-dapat na mamatay. Dahil ba itinago nila ang lahat ng sikreto ng martial arts? Tahimik na tanong ni Qiu Chenchen. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.